Tinalo ng 70-year-old business mogul at Republican na si Donald Trump ang pambato ng Democratic Party na si dating Secretary of State Hillary Clinton sa katatapos lang na presidential election sa Amerika. Sa Pasay City, personal na nagbantay sa resulta ng eleksyon ang Filipino-American community at U.S. Embassy. Maraming nagulat sa U.S. election results dahil sa halos lahat ng mga pre-election polls, nanguna si Clinton ng ilang porsyento. Ang report mula kay Jervis Manahan. Excited ang Filipino-American community nang magsimula ang bilangan sa eleksyon ng Amerika. Hudyat kasi ito ng isang bagong yugto ng kasaysayan para sa Estados Unidos na nananatiling isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa Pasay City kung saan nagbantay ang US Embassy ng resulta ng halalan, malapiesta ang tagpo. Maaga pa lang sa bilangan, nauna nang lumamang ang pambato ng Republican Party na si Donald Trump kontra kay Hillary Clinton ng Democrats. Nakuha ni Trump ang boto ng ilang malalaking states gaya ng Ohio, Texas at Pennsylvania. Hindi naman agad nagpahuli si Clinton dahil nakuha naman niya ang boto ng malalaking estado gaya ng California, New York at Hawaii. Pero Wisconsin ang naging deal breaker dahil nang pumasok ang mga boto dito, naabot na ni Trump ang magic number na 270. Ang bilang ng boto na kailangan para manalo. Marami ang nagulat sa resultang ito dahil sa halos lahat ng mga pre-election polls doon, nanguna si Hillary Clinton ng ilang porsyento. Ang masaya at excited na mood, tila tumamlay. At ang mga Phil-Am na nakisaya, agad nag-uwian. 276-280 nagtapos ang bilangan at opisyal na idineklara si Trump bilang ika-45 Pangulo ng Amerika. Agad din naman nag-concede si Clinton at tumawag kay Trump sa telepono. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Iba ang sistema ng eleksyon sa Estados Unidos. Bumoboto ang taong bayan ng gusto nilang pangulo, pero hindi ito ang nagiging opisyal na bilang at nagiging popular vote lamang. Base sa popular vote, boboto ang kanilang electoral college kung sino ang gusto nilang pangulo. Ang electoral college at tumatayong representante ng state sa pagboto. At iba-iba ang bilang niyan. Mas maraming miyembro ang electoral college sa mga estadong mas malaki rin ang populasyon. Tingin ng political analyst na si Mon Casiple, maraming magbabago sa Amerika ngayong si Trump na ang kanilang presidente. Noong kampanya pa lang kasi, kilala na si Trump na galit sa mga immigrant, sa mga black at kilalang ng bastos na rin ng kababaihan. Mga undocumented na mga Pilipinos doon, lalong hihirap ang buhay nila. Posible rin daw na maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas lalo na ang industriya ng BPO kung saan karamihan ng mga investors ay mga Amerikano. Sa mismong araw nga ng botohan, bumagsak kaagad ang kalakalan. Kahit itong mga trabaho dito na dinala dito ng mga Amerikano gaya ng BPO industry ay posibleng maapektuhan ng isang Trump presidency. Kasi isa yan sa issue nila laban kay Obama at saka sa Democrats. Pero sa kabila nito, positibo pa rin naman ang US Embassy sa magiging hinaharap ng US at Philippine relations. Just over the last 70 years of our alliance, we've had 12 presidents, both Republican and Democrat. So I think that the strength of our relationship, the ties between our two countries and our people really are stronger than anything. I don't see any reason it would change. Sa January 2017, matatapos ang termino ng kasalukuyang Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. At dito na rin magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang kasaysayan at ng ating ugnayan. Hindi inasahan ng marami sa Amerika ang resulta ng kanilang eleksyon, pero pagtitiyak ng kanilang embahada, wala naman daw magbabago sa kanilang relasyon sa Pilipinas. Para sa PTV News, Jervis Manahan.